ay tatalakayin natin sa ngayong oras. Ito yung karapatan ng magulang sa anak at karapatan ng anak sa magulang. Isang sahaba ay nang dala-dala ng kanyang nanay. Paano dinadala? Punta sa Makkah, mag-umrah, mag-hajj. Sa tagal ng panahon, ang kanyang nanay ay nagkaedad na. So yung sahaba na yun ay dala-dala na nilagay na sa talikot-talikat niya ang kanyang nanay. Hanggang sa magpunta ng Safa, Marwa. Sa dumating panahon, sabi ng mga ilan sa mga sahaba, napakaswerte ng tao ito. Grabe yung pagsakripisyo niya sa kanyang anak. Pero sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasi nakita tingin ng mga sahaba, sabi ng Nabi, yung sakripisyo ng lalaki na yan sa kanyang ina, ipunin mo lahat ng sakripisyo niya. Yung pagod niya sa kanyang nanay, ay hindi pa rin niya magtutubusan isang gatas na nakuha na mula sa nanay niya. So ngayon, sa panahon natin ngayon, noon, ano yung sinasabi ng magulang, nanay, tatay, masunodin yung anak. Noon, dito lang ngayon, baliktad. Kailangan ang masunod ang anak. Yung pagsunod ng nanay, sinusunod yung sign na yun sa kiyama. Yung pagsunod ng nanay sa kanyang anak. Minsan, yung anak mas matapang pa sa kanyang magulang. Tandaan natin kahit naging professional tayo, maganda na yung hanap buhay natin, pero kapag nawala sa atin ang pagmamahal natin sa magulang natin, minalaban natin ang magulang natin, tandaan natin ang paraiso nasa palit ng mga nanay natin. Al-Jannatu tahta aqdamil ummahatin. Ang paraiso natin ay nakasalalay. Kung patawarin tayo ng nanay natin, papatawarin tayo. Ano kaya kung matapang tayo? Kaya natin sa alis natin ng Allah, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Una-una, sabi ng Allah, ang karapatan ng Allah. Nung karapatan ng Allah, isa-dua yung karapatan ng Allah. Sambayan, lahat ng magtanong na basic na karapatan ng Allah, isa-dua. Sinunod niya yung magulang. Ano kaya ang dahilan? Anong nasa ilalim ito? Sabi ng Allah, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Okay, magsamba sa kanyang saan, maliban lamang sa Allah. Sinunod niya, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Maging mabuti tayo sa ating magulang. Ang magulang natin, khuliqat barra wa natu'ala. Nilikha ng magulang natin sa bilis lang. Kapag nawala na ito, saka natin
Saka natin maisip halaga ng nanay natin, halaga ng tatay natin kapag nawala na sila sa mundo. Makikita mo yung pagmamahal ng anak kapag nawala na ang kanyang pinagmamahal. Alin yun? Yung nanay, tatay. So, pinaka-critical yung patulan mo yung magulang. Sabi ng Allah, wala tagod na mo ba? Sa usulong faith. Nagmuwapa ka. Huwag mong sabihan, sabihin namin na, na, paano kaya iba na yung subat mo? Alam mo yung pagsubat natin sa magulang, lalo na yung masakit na, hindi ipaparamdaman ng magulang ang nararamdaman niyang sakit. Tinatago niya sa dibdib niya. Pero sa hating gabi, minsan napapanood, bakit, paano na kaya ng anak ko magsalita ng ilan? Ilan yung wala ng magulang? Ilan sa atin wala ng tatay? Wala ng nanay? Ngayon, pangarap natin, mabuhay sila. Hanggang nandiyan pa yung buhay, pinulamin natin, ibuhos natin yung sakit. Kahit na meron ka ng posisyon, kung dati binuhos nila para may mapalaki ka nila sa magandang hanap buhay, ngayon maganda yung posisyon mo, huwag mo namang kalimutan sa sakripisyo na natin. Kasi sa panahon ngayon, kasi yung anak, kapag hindi nakuha yung kagustuhan niya, yung magwala sa sarili, gusto niya kailan makuha na yun. Subhanallah. Gusto natin makuha natin yung pangarap natin. Kapag hindi natin ay sa gawa, parang sumama yung loob natin sa magulang natin. Kasi gusto natin makuha yun. Di natin alam, balang araw, kwento na lang ng magulang ang laging inaalala. Yung pagmamahal ng magulang, kahit na kapag-asawa ka pa, ay hindi pa rin niya matutumbasan yung pagmamahal ng ina sa kanya. Kasi yung pagmamahal ng ina sa kanya anak, kahit hindi siya makakain para makakain ng anak. Isipin natin, lumabas tayo sa ibang mundo, naging asbab na ilan yung nanay natin. Ilan yung pagtitiis nila? 9 months. Tiniis nila tayo sa ilalim ng tiyan nila. Sana yung anak ko maganda yung maano niya sa ilalim ng tiyan. Pero lang nanganak, pinanganak na, natuto na, lumaki na, kaya nang maghanap buhay. Kaya niya sumbatan sa kanyang buhay. Isang story, yung anak, maliit pa siya, na yung anak ngayon, yung anak na babae, maliit na sa pansanan. Yung isang mata ng anak niya ay bayo yung bukala. Anong ginawa ng nanay? Kinuha niya yung isang mata niya, inilagay niya sa kanyang anak. Tapos yung anak niya ay meron yung katanong sakit sa kidney. Yung kidney ng tatay, isang kidney ng tatay niya ay nilagay niya sa kidney ng anak niya. Para maganda yung sitwasyon ng anak niya. Tinan yung pagmamahal ng mag-ama. Tinan yung pagmamahal ng ina at sa ama sa kanilang anak. Para lang sa future. Nang matagal na panahon, nag-aral pa yung anak nila. Isang beses sabi ng nanay ni anak, hindi ba kita bisitahin sa eskwelahan niya? Ayaw pa ng anak niya. Kahit may meeting, halimbawa may meeting,
kinakahiya ng aming anak ng nanay niya. Isang beses, nagpikita yung nanay niya. Hindi niya sinabi. Sabi naman ng mga kasama niya, sino yan? Anong sabi ng anak niya? May dali sa bahay. Rinig lang ng gulang. Yung parang, yung puso, parang hindi niya kinubot. Ramdam ng magulang. Nang lumating ang panahon, lumagyan na yung anak nila, kaya na ng buhay, iniwan niya yung nanay tatay niya. Nakipagsapalaran sa ibang bansa. Ilang taon, wala na siyang communication sa magulang niya. Nang pagbalik niya, na yung doktor umutira sa nanay at tatay niya, siya ang kilala niya. Sabi niya, kilala mo yung ID. Oo. Ikaw ba yung anak na hindi nakakita? Alam mo bakit naging buta yung nanay mo? Kasi diyan lang ng babae. Ano yung story bakit naging nabuta yung nanay? So naging kwento ng doktor. Sabi niya, alam mo naging nabuta yung isang mata ng nanay mo? Alam mo dahil na itong magkikapasira ng mata mo. Pinakuha ang nanay mo yung mata ng pagkakagay. Yung tatay mo kaya nagkasakit, wala nang isang kidney, dahil magkikapasira ng kidney, kinuha ng tatay, pinakuha yung kidney niya, para ikagay sa iyo. Nang maligid na anak, pagkapan niya ito, kumata ang mga. At tinanong ng anak, saan na sila ngayon gusto sila? Ako naman magbawi sa kanila. Sabi ng doktor, alam mo nangyari sa kanila? Nasunog yung bahay nila. Dahil sa tanda nila, hindi nakatakbo yung tatay mo, yung tatay mo, medyo hindi ka makakita, yun, nasunog sila lahat ng buong bahay. Nakapanaisip ng babae ang magulang niya. Ngayon, buhay yung magulang natin. Pero meron sa atin, wala ng nanay. Wala ng tatay. Meron ng kailan, wala ng tatay. Pag-aak mo, babalik yung tatay nila. Tulad ko, wala ng tatay. Pag-aak mo, babalik, alaala na lang. Alaala na lang. Hanggang buhay pa yung nanay, tatay sa kritisyon. Pati yung pagmamano, naging alam niyo pagmamano minsan, pagmamano ng mga hari. Pagmamano, nagpapalikan yung gawan. Sana nakita na sila buwa. Sana nakita na sa TV. Bakit tayo dito? Si Bang sa mulo naman. Dito yung pagmamano na nalikan yung gawan. Yan yung karapatan ng bilang. So ano naman yung karapatan ng bata? Unang karapatan ng bata, bigyan ng magandang pag-aaral. Pero asma, hindi na ka magandang pag-aaral. Magkardiya sa Islam. So kapag may gagawin, sabi ng magulang anak, utusan nila ng kabutihan magtaat na. Pero kapag pinigilan kanya sa kabutihan, walang nagawa. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Walang pagsunod sama sa mga gawain, innama ta'atu fil ma'ruf. Ang pagtataat lang, kapag sa kabutihan. Pagtataat natin sa kabutihan. So ngayon, magtaat ba tayo sa nanay natin, tatay natin? Kung utusan niya maglakaw, maglakaw. Masamang buhay niya. Pero kabutihan anak, magsabayan ka doon. Anak, sige na, magsabayan ka na doon.
gigisingin. Maaga pa anak, gising ka na. Maligo ka kasi mag-aaral ka. Pero pag wala. Maligo ka na maaga para hindi ka malat sa school. Sabi natin na yun, gumising ka na ba para magkasumayan ng gusto. Doon. Kaya sa halip, ang rito ng Allah, nagkasalalay sa nanay. Kung marito tayo, magustuhan din ng nanay natin, mamahalin din ng nanay natin, mamahalin tayo ang mga. Pero, kapag hindi naging rito sa atin, hindi nagagalit yung nanay sa atin dahil sa kagagawan natin, lagi natin sinusumpagan, garbig sa iyo ang sakto mo. Kinamungihian mo Allah. Gusto ba kinamungihian sa iyo ng Allah? Magulang natin habang buhay sila sa Kristiyan natin. Kung di mo nagising sila, dahil maganda yung pag-isip niya na, dahil sumayan mo tayo. Dahil, ito natin ang masjid. Kaya minsan, yung anak, nagkakuha ng rason. Bakit mo punta ng masjid? Bakit mo punta ng masjid? Si Ama, bakit mo punta ng masjid? Hindi naman mabay. Oh, magtanong ka. Magtanong ka ng tanong. Bakit mo mag-hijab? Yung nanay ko na hindi nag-hijab. Nakakuha na ng masjid. So, kapag yung nanay, kasi unang paaralan, mapag-aralan ng bata sa loob ng bahay. Magtarbiyan mo anak. Paglabas ka, hindi mo anak ka. Masya Allah, maganda ng tarbiyan ng tatay mo. Pero kapag walang tarbiyan, saan yung nagsabayan? Kasi awal, kasi nagsasabayan. Nagkakuha na ng ganun yung siya ng babae. Makita niyo nagsabi, lumalabas ka ng hijab. Mag-hijab ka. Bakit mo kasi sinasabihan? Kung nanay mo, walang hijab, kayo po magkano sa akin? Kasi nakikita sa loob ng bahay, ano yung sitwasyon. Bayad pa tayo, ganun lang tayo, ganun lang yung sitwasyon natin. Tayo lang sa bayan, yung anak, okay lang, hindi sa bayan. Bayad pa tayo, sa bayan, yung asawa natin, hindi sa bayan. Kung magulang natin ngayon, lalo na yung magulang natin, yung kaisa, kahit ikaw anak ang tama sa tama ang anak. Kahit ikaw pala sa tama, mali yung nanay mo, tatay mo, wala kang karapatan sa matang mo. Bakit? Ano yung isupak mo sa magulang mo? Pinagkwenta yung kasi tinutulungan mo. Kwentahin natin. Kasi ikaw nagpapakain, kasi meron na lang profesyon. Ikaw nagpapakain, ikaw nagsustain mo sa nanay tatay mo. Balik natin nung maliit ka. Nung nasadyaw ka pa ng nanay mo, ilang ramdam ng nanay natin. Iniisip, hindi mo katulog sa gabi para paano maganda yung maramdaman ng anak si daddy mo. Lumaki ka, isang taon na alagaan mo hindi. Tinitraining mo, bilang mo ng pagkain. Paano masustento maigi? Paglaki mo, tuya sa lahat, kasi ka lang salita. Nung lumaki ka na, may profession ka na, sinusupatan mo na yung nanay tatay. Kayo kasi, kahit yung ginagawa niya, ayaw ko ng ganito. Ito nangyari na, meron na. Nangyari na ito. Mas matapang yung anak kaysa tatay. Kasi yung anak, may professional na. Maestra na. Hindi kaya na magulang sabihan. Kasi natakot siya. Natakot siya sa
ka ng anak niya na yung mga lalaki na pakain sa kanila. So bakit pa tayo ganun yung mangyari sa mga anak natin? So payag ba? Yung anak, bakit naging gano'n? Ano, bakit na sumusukat yung anak? Hindi dahil sa kanila. Dahil hindi natin napalaki sa tao. Hindi natin sila natarbiya sa tama. Kung natarbiya sa tama, yung boses pala ng tatay ay hindi na kaya. Ano po sa'yo, Nay? Ina, Ama, Pa? Kasi matabang na kasi mo nga. Masama na sa matabang. Dili kita panggalit. Ano ba ito? Kapit ko. Labi na mga pagkaon karon wala. Importante sa kanila. Ang pagkaon ay lang isang tuwag. Kaya nagbubuan na wala. Si Juray. Ulia, si Juray. Isa kadlaw, si Juray. Isang bayan. Mga sabutan. Kada adlaw, buti kinabuhat niya. Tuwag mo sa mama. Na, tao na. Ang sinaglain ang mama. Nagbutang sa po sa kasing-kasing. Si Juray, sama sa mga alay ng mga Israel. Alay mo ni Juray, Ulia. Tungkol ng tao kung sa kinikada na wala niya tubag tumot, nagsambayan siya. Pero hindi nga tuwan. Naglain ang mama. So ang itising siya, itising siya sa maisip niya ang anak ng nanay. Ang fitna niya siya babae. Mo di ipatising siya, wala na nagsusubayan. Kaya naisip niya, nauna-una niya ang iyong ikana. Sinauna-una niya. Mo di niya resulta. Madikit na magtuos sa atong ikana. Sila karon. Jadi, kita dulu kahit sing mang sing papa mama. Kani itong ating encouragement para magkaroon sa respeto sa atong ginikanan. Bisag usahan, bisag pagko palimukod, papa di ako mo. Bisag kaitan, bisag usahan mo, papa di mo, papa na mo. Mama mo. So buhat na ito, kung dapat itong ginikanan, sa iyo. Ano ka natin ang pagpilin? Mamatay itong ginikanan. Wala sa mga pagpapayag pa sa iyo. Dapat isang tungkol sa atong ginabuhatan. Magtigulang ang batanon, ang ginikanan sa mga siya, wala niya nila. Baabot mo kayo mamatay, maglahi ang mga nalaman. Maglahi. Manual. Tungkol sa buhatan ng inyong ginikanan. Mga kapatid, mga magulang sa agama ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikapan ng buhay sa atin, habang buhay ko yung nanay magulang natin, ay kaya naman magsakripisyo sa kanyang nakikipatan natin. Lalo naman tayo yung nanay, huwag natin umusan. Tayo lang, ako na magluto. Yan lang, ako na maglalaba. Di ba naging ikapan na po naman sa nanay? Dati, kailangan bumawi tayo. Hanggang buhay tayo magulang natin, pag-ikapan natin, na tayo naman magsakripisyo sa kanila, yung nawala ng mahal sa buhay, ang tanging may tulong natin, dua, lagi natin sinasabi sa ating mga dua, ating pinagkamataduhay, naway, pagkatin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahat ng nagawa nating kabutihan, patawaran na tayo sa mga magulang natin na nauna na, kapag natin natin yung hasanah sa araw,
Love